Magandang buhay sa ating lahat, mga ka-Shengjingkai. Kumusta na po kayo? Happy Christmas season sa ating lahat, no? Alam nating busy-busyhan ang lahat talaga pag ganitong December. So, binabati ko kayo lahat ng mga December born, ng mga happy birthday ninyo at tingin ko napakarami din palang ipinanganak ng December, pero hindi kayo mananalo sa mga November born natin ng mga ka-Shengjingkai, no? So, kung sino yung may mga bago tayo na mga ka-Shengjingkai na wini-welcome natin sa ating channel. Happy birthday sa mga December born babies natin, si Sis Genevieve Colonia, si Sis Juliet, ano nga ba, bago lang kasi siya ngayon lang. Hello, si Sis Romena Maturan de la Cruz, si birthday rin pala ni Sis Christy Icolion, ni Sis Agnes Alvarado, ni Sis Jessie Joson ng Australia, si Raquel Hapal, si Alma Jessica Risma, si Janet Magbano Kamaya, lahat ng mga to ay mga December born din po. So, happy birthday, happy birth month sa mga December born dyan. So, pero mas marami pa rin po talaga tayong November. Sobrang daming ka-Shengjingkai natin na naubos lahat ng citrin natin na freebies, ano? So, mga ka-Shengjingkai, dito na naman ako, as usual, nakikichika sa inyo at magbibigay ng mga konting tips natin dyan na tungkol sa mga hindi naman natin kailangang magkaroon ng sobrang bonggang handa, no? Huwag naman tayong ganon na kapos na tayo sa budget and still we are insisting na maghanda pa ng bonggang-bongga, no? Merong mga handa tayo na maganda ang representation sa pungsoy, ang mga kahulugan sa pungsoy maganda, pero kayang-kaya ng mga budgets ninyo. Pero bago ko sabihin yon, please like, no? And share if you can, no? So, mga kaibigan natin, don't forget to like. So, ngayon, yung ating mga ka-Shengjingkai, automatic naman yung iba dyan, talagang nagla-like. So, subscribe na rin sa mga hindi pa, sa mga napapadaan lang. Sana magustuhan ninyo tong video ko because this video is for you, no? So, ito na, ang ano natin is, hindi natin kailangang magpakita ng mga na tayo pakitang tao. So, kailangan natin, kung hindi natin kaya, wag piliting abutin. Dahil, magkakaroon din tayo ng mga magagandang mga handa na simple lang, pero maganda rin pala at maswerte sa pungsoy. So, yun ang gusto kong ibahagi ngayon sa inyo. No? So, syempre, unang-una natin dyan, hindi natin nakalain na maswerte pala itong mga ganitong klaseng pagkain lang, pechay. Alam niyo yung pechay, pero kailangan buo hindi yung ginayat-gayat na pechay. Meron lang kayong pechay sa lamesa, it's okay. Yan po ay representation na ng wealth. So, yun ay, wag niyo munang lutuin si pechay. Ilagay niyo muna siya sa bowl, no? Para pag nag-New Year, no? Sa New Year, sa Eve, ito pong ating handa na sinasabi ngayon ay patungkol po sa New Year, hindi po ito Christmas, ha? Kasi, syempre sa Christmas, alam naman natin, bahala kayo kung anong gusto nyong ihanda sa Christmas. Kasi usually, ako, yung family ko, kasi hindi naman ako marunong magluto, hindi naman ako magaling magluto, so bumibili lang kami ng roasted chicken, at saka pizza, that is during Christmas, ha? At saka, isang maliit na cake para kay baby Jesus, hindi para sa amin, kasi syempre yung may birthday is si Jesus. So, yun ang ko ng Christmas, no? Very solemn yan, merong non-alcohol champagne, yung ganon, no? Parang celebration lang sa birthday ni Jesus. Pero, itong sasabihin ko sa inyo is about New Year, no? Sa, New Year, sa December 31, man yan, or sa Chinese New Year. So, ang unang-unang sinasabi ko nga sa inyo kanina, yung pechay. Pechay Tagalog man yan, o pechay Baguio ba ang tawag doon sa atin? Yung ganon. Meron lang kayong ganyan. Ako actually, pechay Tagalog, no? Kasi,
pag Pechay Baguio, masyado siyang malaki para sa lamesa. Kung masyadong malaki yung lamesa ninyo, it's fine, no? Pero kasi, dito sa Japan, ang mga bahay, hindi ganyan kalalaki sa Pilipinas. So, ang gagawin mo talaga, adjusted, no? So, yung Pechay Tagalog. Yan, unang-una, una, syempre, meron kayo dapat parang basket, no? Parang basket or bowl. Bowl na ano, kahit ano man yan, plastic man yan, or aluminum man yan, or parang siyang maliit na plangganita lang, ganon. So, doon, ano nyo na yon, ano? Ilalagay nyo yun doon ng hilaw. Talong. Yung talong, dito sa Japan, is very maswerte yan. Yung buong talong, hindi yung, sinasabi ko sa inyo, walang hiwa-hiwa ito ha, kailangan talaga buo ang ilalagay ninyo. So, yan, no, 'di ba? Afford naman natin kahit isang pirasong talong, no? Sa mga let's say ano, kasi sabihin man natin sa Pilipinas ngayon, kahit gaano ka hirap ang buhay, parang lahat may cellphone talaga, no? Parang nakaka-afford talaga ng pang-load, pang-load ang mga kaano natin sa Pilipinas, kababayan natin sa Pilipinas, ano? So, yung ganon, ibig sabihin, kung kung napapanood nyo ko ngayon, it means kaya nyo bumili ng load, kaya nyo rin bumili ng talong at saka ng pechay. So, yan ang ano natin. Tapos, isang buong bawang. Alam ko, parang nagtaas ang presyo ng bawang sa Pilipinas, di ba? Yung, ano nila, ewan ko kung tapos na yung nangyari na yun, ha, na parang naging ginintuan ang presyo ng bawang. Pero kung kaya nyo lang naman bumili ng isang buong bawang, hindi yung bawas, kundi yung isang bilog niya lang na yon, okay na rin yon. Isama nyo rin sa inyong bowl, no? Sa lamesa ninyo. Ito akala natin talaga, no? Ang sisimple lang nila, pero nandun ang representation ng good luck sa buong taon. So, ito, mga budget meal, kumbaga sa ano to, sa McDo, okay, sa Jollibee. Ano to? Budget meal, no? So, yan ang ano natin. At ngayon, 10 pirasong iklog. Yung medyo kung mag-ano kayo, ilalaga nyo ito, no? Pero ang sasabihin ko sa inyo dito, it could be 8 pieces, it could be 9 pieces, it could be 10 pieces, it could be 12 or 1 dozen, no? Depende sa inyo kung ano kung ilan yung nabasag nyo. But other than that numbers, wag na kayong maglagay ng ganong iba pang number maliban doon, ha? So, yun yung ano natin, either 8, 9, or 12. Or 10 or 12, no? Yung inyong iklog na nilaga. Yung boiled eggs, no? So, yun, ngayon kung medyo, ano kayo, artistic kayo, no? Iwasan nyo yung, check nyo mabuti kung may basag, kasi hindi maganda yung may basag na nilaga ninyo na ilalagay ninyo sa inyong lamesa. Pampaswerte, yung lihi ninyo, no? Lihi sa inyong Noche Buena sa New Year. And then, yun nga, yung eggs na yun, kung medyo artistic kayo, kung medyo mas creative kayo, no, lagyan nyo ng kulay. Yung colorful siya, pwede nyo rin gawing gold ang kulay niyan, or gusto nyo lagyan ng green, red, yellow, yung mga gano'n na colorful ang kulay. But then, ito yung sasabihin ko sa inyo, hindi siya kakainin. Hindi din siya kakainin. Kaya hahayaan nyo itong iklog na itong boiled eggs nyo na ano ba tawag doon? Yung marat, alam niyo yung marat, yung mabulok, hindi, mabulok ba yung tawag doon? Yung raten, alam niyo yung, hindi ko alam yung mabulok siguro nga, mabulok siya. Sa open space, sa open space. Kasi pag tinago nyo ito, mamamaho. So, yung kailangan, yung may nadadaanan ng hangin talaga, no? Na ikikip nyo ito sa wealth sector. Wealth sector ng inyong bahay. So, tatanungin nyo na naman ako, Ma'am Sheng, saan po yung wealth sector namin? Okay, para na kayo nag-enroll ng Feng Shui School sa akin, Southeast. Southeast, hanapin nyo yung Southeast, no? So, doon nyo ilalagay itong boiled eggs nyo. After ng After ng Noche Buena nyo. But first, kailangan nasa lamesa nyo ito pag nag-New Year, no? Hindi nyo nga lang kakainin at iwasan ding mabasag ito. Umiwas kayong mabasagan ng iklog lang first day so, kailangan yan, i-keep nyo na yon.
Pero kailangan nahahanginan nga kasi mamamaho po siya kung hindi open air yung inyong paglalagyan sa kanya. So, ayan. Very clear tayo, ha? 8, 9, 10, or 12 pieces of eggs. So, boiled eggs po ito. Boiled eggs. Nilaga po ito, ha? Nilagang iklog ito. So, yon ang advice ko sa inyo na isa pang maganda ring lihi sa New Year, no? So, yan. Hindi nyo na kailangan, alam nyo naman pag New Year, sinasabi ko talaga sa inyo, if possible, i-avoid ninyo ang chicken. Alam kong ang mga Pilipino addict talaga sa chicken. But then, itong chicken, kahit na yung hinahalo nyo sa pansit, avoid muna natin. Yan lang naman yung panahon na i-avoid ninyo yung chicken na kahit na hinimay-himay. And of course, nandyan tayo sa, sa yung isda, any fish will do, no? Kung sasabihin yung galunggong, basta buo ang isda, wala tayong problema dyan, no? So, yun ang kailangan may isda rin kayo, maganda rin ito, dahil, sabihin nyo man na mahal, pumili kayo ng murang isda, kasi kahit naman mura yung isda ninyo, isda pa rin yan. So, hindi nyo na kailangang bumili ng mga, kung ano-anong napakamahal na mga isda dyan, kasi dito naman sa Japan, nahihirapan naman kami dito pagdating ng ganyan ng New Year, kasi ang lahat ng isda namin na chop-chop na for sashimi or sushi. Kaya talagang nahihirapan din kaming maghanap kung saan kami pwedeng makakita ng buo pa yung isda. Kaya sometimes 1 week ago ako bumibili nito para ma-freeze ko muna siya, ma-frozen ko muna siya. Kasi hindi na kami makakabili kung a week before ng New Year. So, ganun po. Ang kasunod naman natin dyan na simpleng-simple din lang, kayang-kaya ng budget ninyo, mga ka-Shenjinkai. Yung any kinds of nuts, kahit mani, kahit na, kung ano-anong dyan, nuts. Alam niyo yung nuts? Yung nuts, diba? Mani ba yon ang tawag sa nuts? Peanuts kasi yung mani, alam ko eh. Nuts. Mais? Hindi ba? Ay, mais, corn yata. O, corn yung mais eh. Mani, basta mani, alam nyo na yun. Any kinds of beans, nuts, yung mga ganon, yun. Ay, hindi pala beans, nuts pala, nuts, no? So, either almond yan, kasi mahal na yun eh, pagka ganon ang sinabi ko sa inyo, hindi na budget million. Pero, that is also very good representation of wealth in your table sa New Year, no? Maganda na yan na pampaswerte, kasi, hindi nyo sasabihin na, wala akong pambili ng mga ganitong handa, grabe, yung mga ganon. Hindi, kaya nga nagsasuggest ako ngayon sa inyo, nung mga, yung affordable talaga ninyo, no? Yung kahit na sino, kahit na siguro sa barong-barong nakatira, kayang-kayang bilhin tong sinasabi ko sa inyo, no? Kaya lang ngayon, kahit sa barong-barong nakatira, may wifi talaga ang lahat ng bahay. So, alam kong mapapanood din nyo ito. So, kung on the budget kayo, or kasi may mga, may mga naninirahan na single sa bahay lang nila, or yung mga bata-bata pa sila, yung mga nakahiwalay sa parents nila, pwede nila itong, kung busy sila, may work sila during that time, nag-overtime sila for extra income, pwede po nila itong iwan lang sa lamesa nila. So, ang next natin dyan ay pinya. Yung pinyang buo po, yung may corona pa. Hindi yung coronang sakit yung may crown, yung inyong pinya. Kasi yan naman po, yan ang natin, na kapag meron kayong nakalagay niyan sa lamesa ninyo, is hindi kayo magiging bulag sa mga opportunities. Makikita ninyo yung mga niyan, yung mga tsansa, yung mga chance ng mga pagkakakitaan, yung pandagdag ninyo ng income. And then, yung kasunod natin dyan ay itong, ba yan? Munggo. Or any kinds of beans. Merong mga beans dyan na sari-sari, diba? Hindi rin ninyo ito lulutuin.
nakalagay lang ito sa maliliit na platito, Oh, mga maliliit na platito or maliliit na bowl. May mga maliliit lang naman dyan sa atin. Konting-konting portion lang yan pag samasamahin nyo sila, no? Yan yung magandang ilagay din ninyo sa lamesa ninyo. Hindi siya kailangang luto. Kailangan, hilaw. Pwede may mga red beans na kung nakikita dyan sa Pinas eh. May red beans, may black beans, may ano ba yung doon? Yung munggo ba yun? Green yun, 'di ba? Yung munggo. Okay lang yun ng ganon. Ilagay nyo lang sa nyo. Hindi naman kailangan 1 kilo yung bilin nyo. Sabi ko nga sa inyo, enough na yung sa isang maliit na platito. And then, meron yung mga maliliit na mangkok. Yun, pwede nyo ring ilagay yung ganon. Ang kasunod niyan is, pagkatapos ng New Year, kung gusto nyo nang lutuin yung inyong beans, okay lang. But not the egg, Wag nyo kakainin yung eggs, yung boiled eggs nyo. Wag nyo, hayaan nyo talaga yun. Kasi alam nyo, pag umabot ng 1 taon yung boiled eggs nyo, magiging hollow yun. Magiging hollow, parang wala na siyang laman sa loob. Pero, nandun yung representation nyo the whole year ng iklog, no? So, inulit ko lang yung iklog. Tapos, next is yung, siguro kaya naman ninyong bumili ng mga candies, no? Different kinds of candies. Mas maganda yung mga bright colors, may mga yellow, red, orange, yung mga ganon na kulay, green, blue. Kahit ilang peraso lang ng candies na yan, no? Ilagay nyo rin siya sa separate na platito. At saka, mangkok or anything, no? Yan yung ninyo ng maganda rin yan. Para sa sweet life ninyo sa the whole year, no? And then, ito pang isang pwede ninyong i-replace din sa, alam niyo madali namang bumili sa atin yung may puto or yung biko. Alam niyo hindi, not necessarily, kasi maganda kasi yung puto kasi bilog na siya, kahit na ilang peraso lang, ilang pieces lang ng puto, okay na siya. Kumbaga, hindi na kasi pagka yung binili nyo yung, yung iba doon, yung parang mga kasaba, sapin-sapin, biko, hihiwa-hiwain nyo pa yun eh. Yung paghiwa-hiwa siya, parang kailangan kasi pabilog, diba? Yung ganon. So, mas maganda na yung puto. Bumili na lang kayo ng puto. And then, you just let it stay and eat after New Year. So, yan yung magagandang representation na nasa budget meal natin. Ang lang natin is, syempre, kung kaya naman ninyo, yung iba naman, syempre talagang kaya naman talaga nila. Pero wag nating ipapangutang. Kasi alam nyo, hindi po maganda talaga yan sa New Year, no, na may utang yung ipapangutang ninyo. Ngayon, speaking of utang, no, isasama ko na sa inyo ito ng advice. Yung mga, alam nyo, hindi magandang magsamantala ng tao, no? Yung mangungutang kayo and then hindi kayo magbabayad. And kaya sinasabi ko sa inyo, no, if you value friendship, you value family, you value your relatives, please, huwag kayong mangungutang. Kasi doon nagsisimula, utang is the root of all evil in these days. Nakita nyo, ang dami magkakaibigan ng nag-aaway-away, ang magkakamag-anak na nag-aaway-away, ang magkakapamilya na nag-aaway-away dahil sa utang na hindi babayaran. No? Kasi sometimes, no, ang mga tao, ang daming mga pag mangungutang, napakaganda ng mga dialogue. Pero after that, parang ikaw pa yung pasasamain. Ikaw pa yung pasasamain ng mga salita. So, ang dami ng kasong ganyan. Kayo may mga Facebook kayo, you can see that almost every day. Nag-aaway yung mga tao dahil sa utang. Kaya if you value relationship, if you value friendship, huwag kayong mangungutang. Talagang kailangan yung bayaran kung ano man yung mga damage nyo. Dahil hindi magandang magsamantala sa tao. May balik yan sa inyo. So, yung gano'n na natin, at ang mga utang, no, ang mga utang na hindi nababayaran sa inyo, tingnan nyo ang inyong ref. Kung ang inyong ref ay nakaharap sa pintuan, marami po talagang mangungutang sa inyo.
na hindi kayo babayaran. Be sure na ang ref ninyo, 'di ba binubuksan natin yung ref natin? Ang ref ang pintuan ng ref nyo ay hindi dapat nakaharap sa pintuan din ng bahay ninyo, no? Kung may mga utang sa inyo na hindi nagbabayad, yan yung magandang solusyon. Check ninyo ang inyong ref. So, yan ang ating vlog para dito sa ngayon, sa araw na ito. At magdadagdag pa rin tayo, of course, sa mga susunod nating mga gusto ko lang na hindi naman kailangang maging mayaman kayo para at saka alam nyo, no, sa dami ng videos ko dyan, sigurado ko may nababago na sa buhay ninyo if you apply all of those, no, kasi talagang lahat po ng yung mga ina-advise ko sa inyo, napakagaganda po. Please watch all the videos. Yung mga previous videos na kasama ng New Year. Kasi hindi lang talaga New Year yung doon eh. May mga ibang topic kasi talaga akong ini-include doon sa New Year. So, please watch it also. And please share in your, with your friends and loved ones. Okay, mga ka-Shengjing Kai, this is just a beginning of our New Year celebration, no? Para sa video natin ngayon, sa susunod, gagawa na naman tayo ulit ng video na pandagdag sa inyong mga but of course, maano ko lang sa inyo pala, isunod ko lang sa inyo to. Yung mga hassle-free natin na alternative natin sa hassle-free na ng ating ang tawag dito, kaya ko to. Yung ating mga incense, kasi I know lahat ng mga tao before New Year, you need to do the incense clearing, no? Pero kung patuloy kayong lumalabas ng bahay, patuloy kayong nakakasagap ng negative energies, so please buy my swoosh para po sa labas ng bahay. For 2 years talagang ginawa ko po ito para alternative natin sa hassle ng incense always. So every day magpaglalabas po kayo or pupunta kayo anywhere, no, bibisita sa friends na may sakit, pupunta sa ospital or pupunta sa sementeryo, kailangan nyo po itong ating swoosh, no? So just ask me about this para po from negative free po sa negative energy ang inyong katawan sa loob, pag-uwi ninyo sa loob ng bahay. Okay, mga ka-Shengjing Kai, that's all for now. I love you all always. Thank you!